tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at... Isyu sa masa! Isyu sa masa! Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Tibuk Pilipinas, Tibuk Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa ito panagbanubang sa programang Isyu sa Masa. Adlaong Lunes, sa Gapitsa 2 na nimbulan sa Hunyo 2025. Kamusta ito mga sukis kahanginan, mga suking tigpanubay sa gapong kami ng hinaot nga na kamus may panglawas. Kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samta mag-ubat na may gala, alang sa laing episode sa itong programang Isyu sa Masa dinis sa 90.7 Love Radio. Sa ato mga kasimanwa karon din na mga kalumo sa mga kalungsuran, mga kaprobinsyaan usa ka maayong aga na lamang usab kanatong tanan. Lukop din sa dakbayan sa Davao. Good morning. Sama sa nandan dagat may kalagataga pagtagad. Dini sa to balagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Mga balita, impormasyon, mga katikaran ato may galang pagkabalaan, mga hisgutanan ato mga kaigsuunang tagpion aron mas dali natong masabtan. Ayaw kalimot sa pag-like and share sa to aga programa sa to Facebook page, ang June Bersamin Isyu sa Masa. Atang sa inyo ha, mga komento, mga greetings. Karon ato gidayong mapaabot ngadto sa mga tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mga bahay. Well, pipila sa ato ang mga isgutanan karon buntag ha. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Excise tax alang sa mga bagong sakyanan subling gibanhaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Nagkadool nga impeachment trial batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Posibleng ang Pangulo kuno hinuon ang ma-impeach matod sa usa ka political analyst. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Samtang reconciliation nga gi-offer ni Pangulong Bongbong Marcos ngadto sa mga Duterte, wala nay luna matod ni political analyst Ronald Llamas. Administrasyon naglibog na sa ilang mga depensa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. 240 ka mga congressman nagpanayag na sa ilang dakong pagsuporta na ipabilin sa pwesto si Speaker Martin Romualdez. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Appointment sa bagong PNP chief nga magsugod karong Hunyo 7 padayong nagpasan og kontrobersiya sa organisasyon. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Samtang kapin usa ka gatos ka mga asset sa gobyerno nasyonal, kantidad og 2.5 billion planong ibaligya sa kasamtangang administrasyon. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Samtang 7.85 billion peso plano na usab nga utangon sa Marcos administration ngadto sa World Bank alang sa umaabot nga 2 ka tuig.
Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang Senador Ruben Padilla anda mukuyog sa presuhan dito sa dahig the Netherlands ni Senador Bato de la Rosa, matod pa niya walang iwanan. Issue sa masa. Issue sa masa. Mga update sa dulang basketball, palarong pambansa o sa NBA. Atong hatag pagtaga dinhi sa programa nga Issue sa Masa. Kailangan pa, mao'y magalangkob. Mga bahay sa duha katakna nato nga panag-uban-uban. Karong buntaga, adlaw nga Lunes akong sublion, Hunyo 2 na. Karong pizza 16, sugod na ang klase. Karon pa lang sa tuang mga estudyante, hinay-hinay na mo og pamalit. Kay mabisi pag-ayo ang mga malls o department stores, daghan mahinuong mga promo. At least makapalit og sayo, mga uniforme matahi na para pagsugod sa klase, okay na ang tanan. Alright, sayo kayo ang atuang mga kuan. Kay suuna na to nga nagsubay sa tuang Facebook page, no? Francis Gomez Cabel. Good morning, Davao City. Please greet Mother Albina Gomez Cabel. Salamat po si Juvenal Burjos. Di adapita sa may Bangkal. Noel Resentes. Good morning sa may Purok Size, Davao Green Hills, Catalunan Pequeño. Joey Moderno Juarez. May buntag dia. Stephen Rodriguez. Good morning ug happy birthday sa iya kunong eldest daughter nga si Sofia Clarice Rodriguez. Ayan, naunsa naman ni hubuan naman ang Pilipinas, ila na pod kawatan. Naku po, Ma'am Elsa Cutso. Good morning din Ma'am. Okay ra ba nga to ang GSIS karong panahon na taga GSIS ni. Alright. Amba kinenta mga bay sa mga iskutanan karong buntag. Derita sa istorya aning reconciliation. Okay, wa pa matapos sikat ni adto nga midabang semana, pero dire karon nakita ang simanaha mga higala, especially during weekend, kung sincero ba ang kining gitawag og reconciliation nga gi-offer ni Pangulong Bongbong Marcos ngadto sa mga Duterte. Mao nay pinakadako nga question din na now. During the weekend, sukod, no? Nagyod mga higala nga wala di ay klaro. Tungod kay una, ang gitawag niya og courtesy resignation, walay klaro. Ang tumong ra di ay aron mawala sa iyang kabinete ang identified nga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Solicitor General Minardo Guevara. Kaya di man gyud mo kuyog si Guevara sa plano mga higala sa administrasyong Bongbong Marcos. So aron nga ma-eliminate, pasabmiton og courtesy resignation kay lisod man pug iya lang i-single out, maong ang tanan kunuhay. Pero kadtong mga sureball niya nga mga alipores, wala niya dawata mga higala ang courtesy resignation, no? Ang kang Guevara lang nga courtesy resignation og sa uban pa ang mga opisyal nga tan-aw niyang dili loyal sa iyaha mga higala, mauray iyahang gidawat. Sa tuwa pa, katong yang panawagan nga courtesy resignation was intended aron nga limpyuhan ang iyahang kabinete mga higala batok sa mga sagabal sa iyahang mga plano. Good morning kang Konsyal Edgar Ramos Ibuyan, Ma'am Maricel Plaza Humawan, Arnold Bugas, may buntag dia, Ma'am Rosalyn Lagundi. Good morning. So, mao na mga kaigsunan ang nitabo. Now, usban pa aning appointment ni General Torre. Ang iyahang justification sa dihang gisukna sa media, why Torre? Daghan din na mas senior pa sa iyaha, napay daghan din na nga mga PM year. Bawa mo ka ng PM year mga higala
kuana nila gina-embrace, no? Pag mo graduate na sila, no? Kanang gitawag nila born to be a leader. Now si Torre, wa man ta giingon nga nagmaliit ta sa kining PNPA. Okay, naa man gani mga rose from the rank, mga lateral, mga higala nga kuyaw kaayo, pero murag naa maguna sila gitawag din ha og kultura sa akademi mga higala nga mintras na apay PMA. Musugot may nga di na may pasudlon din ha sa pulis, pero mintras na apay PMA nga nabilin, dapat sila ang mahimong leader mga higala. Murag ingon ana nga kultura niya na samot ang kini nga kontrobersyal sa appointment ni General Torre tungod kay nagpagawas og justification ang Pangulo nga matod pa niya si Torre ang iyahang napusuan kay daghan kuno kaayo mga higalag accomplishment. Dagko kuno kaayo accomplishment. Kay ang gihimong accomplishment una ni Torre si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaduha niyang accomplishment si Tatay Digong. So walay luna ang reconciliation og samot aning istoryahan. Wala tayo dapat istoryahan nga reconciliation. Now, naarabay pending impeachment pod ang ato ang presidente nga gi-file mga higala dinha sa kining kongreso. Na po impeachment nga gi-file dinha sa kining kongreso karon. Muna ingon sa usa ka political analyst nga naghisgota og impeachment batok sa vice presidente nga probably magsugod na ang trial mga higala June June 11 ba to? O 12 holiday mo na. Basta magsugod na second week at sa June ang kining trial. Pero namiligro din basig ang ma-impeach noon ang atong presidente. Pero man, kay technically, daghag problema ni ang impeachment batok sa vice presidente. Nga mo resulta ngadto sa pagkabasura. Wa pay labot mga higala ang problema sa ihap or number sa mga senador nga gusto nga i-impeach ang vice presidente tungod kay nag-accumulate na karon mga higala og number ang pro VP Sara nga mga senador sa Senate. And remember, ang Senado mga higala acting as kining tribunal or court aning impeachment trial, ma-relieve sila sa ilahang duty as legislator. Tungod kay mahimo man silang korte. So, bugay na ingon sa ubang mga senador, maabando nato ang ato ang main duty, which is to create a law. Mo nang daghang mga senador ang dili gusto anang impeachment. Kay ang ilang trabaho ang maugyoy dapat diin sila gitahasan, gisweldoan sa katawhang Pilipino, pagpanday og balaod, dili na nila maduphan kay dinha na sila sa impeachment mga kaigsuunan, mahutdan og oras. Muna daghang mga senador dili gusto anang impeachment. So, di na palang daan nga premise mga kaigsuunan, wala na. Patay na ang impeachment. Daw gihaya na karon. Dead on arrival pag-abot mga higala sa ato ang Senado. Dead on arrival. Daghang kayong wa makabalo unsa nang DOA John. Kani mga medical students and practitioners kabalo dayon ana kay hawd man sila DOA. Dead on arrival. Dead on arrival pag-abot mga higala dinha sa kining Senado. Ang delikado kani mga higalang impeachment sa presidente. Kay kung di makakuha og number
si Martin Romualdez og mawala siya sa pagka-speaker, nako po, matuluyan gyud ang presidente ani. Matuluyan gyud kung mo na nga magpagawas na po daw, mao ni na po'y hungihong. Magpagawas na po daw og dako nga pundo ang tambalos-los mga higala aron ibayad sa mga congressman nga po mupirma aron ibasura ang impeachment batok sa presidente. Kaya kung dili mabasura na, ma-impeach ang presidente, wa na po'y paglaom mga kaigsunan si Martin Romualdez nga mudaog pagkapangulo. Di ba? Ito ingon sa komentarista nga usaon pagkadaog anas 2028 nga karon pala nga survey zero man. Si Pangulong Duterte 63, si Inday Sara 50, si Bongbong Marcos 25, naa si Lini Robredo, naa si Bungo, naa si Tulpo. Pero pag-abot mga higala ngadto kang Speaker Romualdez, wa man maapil, zero man. Matabang pagka mamalit og boto. Mo ni ato nang isumpay. Nagsigi waldas mga higala ang gobyerno og sapi. Nagsigi og pagawas og sapi. Nagsigi og pangutang wa may income. Ang gipurwisyo ang mga tao in a form of tax obligation. Ginahimuan ta mga higala og obligasyon pinaagi sa buluhisan aron makakuha og pundo ang atong gobyerno. Kay nahurot naman ang pundo mga higala waldas ni tambaloslos. Pangbayad sa mga congressman ninyo diyang inyuhang gipadaog og balik. So, ang naitabo sa pagkakaron, maghimo og daghang mga tax measures aron maka-generate og income. Mao nay una mga higala aron makalabang aning nahibiling 3 ka tuig ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 pa ni ka tuig hangtod 2028 pa. Wala na mga higalay suhot ang atoang panudlanan. Usaon na ron paglabang madaot mga higala ang operasyon sa ato ang gobyerno. So, ang mga measures nga ilahang giadapt, 1, maghimo og mga tax measures like pagbanhaw mga higala, aning gitawag nato og Capital Market Promotion Act or CMIPA or in a form of excise tax sa kini nga mga sakyanan nga kanhi ay giwagtang na ni Pangulong Duterte labi na sa mga pick-up units tungod kay gamit kini sa mga mag-uuma. Karon gibalik na pod mga higala kay dako kaayo ni og makwarta ang gobyerno. Now, di apay lain. Pag-impusar mga higala og taxes sa mga online selling, online services. Naanay tax? Online selling of goods and services. Naanay tax para kay kasagaran rong mga tao manggod. Nang resign sa ilahang mga actual works. Kay nag-virtual sila mga higala online. Nag-online sila kay dako daw income ang online. Nasilipan ni ron mga higala sa gobyerno. Maunang ila na pong pahamtangan og dakong buluhisan 12%. Sa imuhang income mga higala, mauna ang imuhang bayranan. So, pila man na. Sa matag income nimo nga 1,000, 120. Tama? 120, 12%. 120 ang imuhang ihatag sa gobyerno nga wa may natabang sa imuha sa dihang nang-apply ka, sa dihang nagnegosyo ka, wa man mo tampog kapital sa imuha ang gobyerno. Pero magpatuman siya og 12% nga value-added tax sa imuhang income. Mo na gihimo. Ikaduha mga higala, mangutang na pod. Ikatulo, selling of assets sa gobyerno mga kaigsoon. Kani ato ani unyang himay-himayon. Dinhi sa to ang pagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Human lamang pipila ka mga pahinumdom. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa.
Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na may makakapal na kaulapan dito sa West Philippine Sea. Inaasahan natin na itong mga kaulapan na associated sa habagat magdudulot ng monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan buong araw dito sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala, itong kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Dala rin yan ng habagat ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dito sa Central and Eastern sections ng Luzon, as well as buong Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin itong generally fair weather ngayong araw, maaliwalas sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa habagat, asahan natin itong monsoon rains, yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day dito sa areas ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at sa Bataan. Since makikita nga natin dito sa ating mapa, no, mostly ito yung mga lugar na exposed sa western section or sa pag-iral ng habagat. So asahan natin yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa Cordillera area, sa bahagi ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng mga makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dala pa rin yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, particular na itong silangang bahagi ng Luzon, dito sa areas ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng dito sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, malaking bahagi ng Kabikulan at rest of Mimaropa, magpapatuloy naman itong maaliwalas sa panahon ngayong araw. So asahan natin yung bahagyang pagtaas ng temperatura as compared to the previous day. So posible pa rin dyan yung mainit at maalinsangang panahon. At may tsansa pa rin ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa late afternoon to evening. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil rin dito sa pag-iral ng habagat, since itong Palawan na sa western section ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms. Samantala dito sa areas ng Visayas at sa Mindanao, hindi po umabot yung habagat over these areas. So wala tayong inaasahan na sustained na kaulapan throughout the day. Medyo maaliwalas, mainit at maalinsangan, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, ay inasan pa rin natin yung heat index for Metro Manila posibleng maglaro or mag-range from 39 to 41 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa ay posibleng umabot ng 46 degrees Celsius dito sa area ng Etiague sa May Isabela. So inasan nga natin, no? So makikita natin dito sa ating heat index forecast map, mostly itong eastern section ng Luzon as well as Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng danger levels of heat index ngayong araw. Yung dahilan dito ay hindi po umaabot yung southwest monsoon over these areas or hindi magdudulot ng sustained na kaulapan ang habagat dito nga sa eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao. So pag walang kaulapan, posible tayong mas makaranas ng mainit at malinsangang panahon. Kaya patuloy tayong uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, especially sa ating mga kababayan na senior citizen o yung may mga existing medical conditions para maiwasan yung panganib ng heat stroke. So sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas na gale warning.
sa anumang parte ng ating bansa. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng extreme northern Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karakatan. Para naman sa ating 4-day forecast o yung ating extended weather outlook sa mga susunod na araw, starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, posible pa rin magpatuloy yung mga monsoon rains na dulot ng hanging habagat. So muli, ito po yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day. Pag sinabi po natin tuloy-tuloy na pag-ulan, posible pa rin yung mga breaks o yung mga bahagyang pagtigil ng pag-ulan from umaga to tanghali. Yung bulk ng pag-ulan, nagsisimula yan late afternoon to evening, posible magtagal hanggang madaling araw. So, from Tuesday to Wednesday, asan pa rin natin yung monsoon rains dito sa western sections ng northern and central Luzon. Muli, ito yung mga areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. Samantala, cloudy skies or maulap na kalangitan naman ang posibleng maranasan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat dito sa bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, at itong western section ng Southern Luzon. So, ito yung mga areas ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at sa bahagi ng Palawan. Pagsapit naman ng Huwebes hanggang sa Biyernes, unti-unting babawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. So wala na tayong lugar na makakaranas ng monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Gayunpaman, posible pa rin tayong makaranas ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms o yung mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon, particular na sa Zambales, Bataan, at sa Palawan. So makakaranas na tayo ng improving weather conditions over Metro Manila and most of Luzon. Mababawasan yung mga kaulapan na dulot ng habagat. Kasama rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperatures, especially sa hapon. So posible na muli tayong makaranas ng mainit at malinsangang panahon over most of Luzon. Magpapatuloy yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Pero hindi nangangahulugan kung wala na tayong pag-ulan na mararanasan, nandyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Haring araw sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:22 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, tulad ng ating mga ini-issuing rainfall advisories, heavy rainfall warnings or thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat. Alright, congratulations sa Davra ang mga higala nagkampiyon sa baguhay pa lamang 2025 palarong pangbansa. No? Walay nag-expect mga higala sa achievement nga nahimo sa ato ang mga player tungod kay wala ta mga higalay mga ingno natog kana bang impact player ang ato ang team Davra sama sa ubang mga team like Calabarzon nga na ay tag 6'3" nga high flying players nga mudakdak si Ugadan pareha nila Chog Matias kinsa pa nang uban nga mga batan-ong player mga higala nga karon pa lang istoryahan na sa kining kalibutan sa basketball nga posibleng mahimong maningning na bituin sa larangan ng basketball pero maulagi na ang istorya mga higala aning basketball, this is a team effort. Nidaog ang Davra sa makausapa bisag walay mga impact player mga ingno nato mga kaigsuunan o kanang grabe ka potential display sila ang mga talent skills pero unsaon taman nga ang Davra naaman mga higalay heart to win na ay heart to win na ay grit sa kining depensa and they move in unison they work
in unity mga kaigsuunan. So mao man na importante kaayo ang kanang gitawag nato og team effort. Ilaha mga higalang ingnon po nato og kining coach, no? Maayo pod mga baying dala sa iyang mga player. Alright, taud-taud ato ning balikan human lamang pipila ka mga pahinumdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na Miguel at din sa ito para kuyog sa programa ng Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning din na kang Sir Jaime Balneng sa Lagao, General Santos City. Abot to ang signal diha. Now, ato ang balikan mga kaigsunan. Malo ni giingon mga bahay ni Ma'am Guanzon, no? Usa ka iladong critics karon sa administrasyon og taas-taas na po kasinatian sa public service na himong I think governor, mayor, chief executive no sa kining local nahimo mga higalang chairman ata no sa kining Commission on Audit nga wa nay nahimo ang kasamtangang gobyerno kundili hatag-hatag na lang mangutang hatag-hatag sa mga tao pero walay mga konkreto nga plano paunsa i-address ang atong problema. Kaning hatag-hatag kuno matod ni Guanzon mga bay di na ni kinahanglan kung ma-address ang inflation rate sa ato ang nasod. Kaning kapobrehon, kaning kawadon sa ato ang nasod. Mao ni dapat unahon mga bay sa gobyerno. Pero unsa may ato ang naobserbahan sa pagkakaron after sa 3 years sa present administration. Doon na ba nakita ang katawhang Pilipino nga pwede nato masulti nga basig before 2028 mahayahay na ang Pilipinas. Naabatay pwede matumbok mga higala nga samang ideya tungod kay atong nakita ubos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala man. No? Puro istorya, puro mga higala pamulitika, hatag-hatag para di masuko ang mga tao. But those are not concrete solutions to address mga higala aning problema sa ato ang nasod Pilipinas. Wala makapresentar og mga konkretong solusyon ang present administration. Naa ta mga higala sa midway aron matapos ang iyahang administrasyon. Musugot lang bata nga matapos mga higala gi-elect nato ang usa ka pangulo uban ning iyahang mga alipuris nga way nahimo sulod sa 6 ka tuig. Kita gani mga Pilipino, gusto pa man gani nato i-extend ang kanhi Pangulong Digong. Tungod kay sa kadaghan sa iyahang nahimo, nagkulang mga higala ang iyahang time nga dapat paunta dungagan pa tungod kay maayo siya nga lider. Karon mga higala nang hinubra ang oras sa Pangulo, kulang ang serbisyo kung doon naman. Nabaliktad ng istoryahan eh. Nabaliktad ang saputi aning trabahoan eh. Di ba? Sa dihangan ni attempt na og kuan kay nag-winding up na ang kanhi Pangulo. Daghan pag kay dapat usabon na ng atong batakang balao, dapat i-extend pag another 6 years para mahuman-human mga higala ning problema sa tuang nasod atol sa Duterte administration. Karon pa lang mga higala, ato pa lang first year, second year ni Pangulong Bongbong Marcos. Ingon sa mga tao, dapat mahuman na lang ning ang 6 years ni Pangulong Bongbong kay wa gyud tay nakit-an aning solusyon sa tuang problema. Now,
to reality, to the real problem mga bay. Unsay problema sa ato ang nasod? Ang problema sa ato ang nasod dagan drug addiction, inflation rate, kini mga higalang crimes nga pugsanon nga gitago sa ato ang kapulisan o Department of Interior and Local Government. So, malimod ba na nimo na travel advisory mga higala sa Estados Unidos? Dili na pwede nimo taguon ang kamaturan nga naay mga ingon-anang panghitabo. Dito sa Manila, amot, wala siguro gapil og lista na mga higala mga nagapanghitabong krimen aron lang nga mubaba ang crime volume sa nasod og dili kayo tantong ulaw ngadto mga higala sa ubang kanasuran. Di ba? Pero ang pinakabug-at manggod ini, walay solusyon nga nakita ang mga Pilipino. Nang gusto na sa mga Pilipino nga tapuso na ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kay walay nakitang solusyon. Wala mga higalay paglaom nga nakita ang mga Pilipino. Kay kung doon na lang unta siya, bisa na lang mga higala gamay nga bidlisiw sa paglaom, may siguro mga Pilipino, tagaan na to nag-chance. Tagaan na to chance ang administrasyon ni Bongbong. Total, na pa may tulo ka tuig. Pero tungod kay wagyod mga higala, unya mo istorya din has media, mo istorya sa publiko, mga yabag, mga kaigsuunan ng istorya. Nausa naman ito. Mga yabag ng mga istorya. Naghisgot mga higala, gira ang iyang itubag gugma. Nausa naman ito. So, di modo, wala yo'y paglaom. Karon, worst. Sa ako nang na-mention sa unahan, aron kuno, matabok ni niyang nahibiling tulok ka tuig, ang diskarte mga higala sa present administration pinaagi sa tabang sa tambalos-los din has Kongreso. Una, maghimo og daghang tax measure para kuliktahan og buhis ang mga tao. Sa may kuliktahon nimo sa mga tao karong buhis nga wa na may income. Mga tax measure, mamahimo lang siyang effective mga kaigsunan kung naakay na-income ang mga tao kay imuhang ipabuhison. Pero karon puraot kayo, negosyo, way trabaho. Taas kayo ang inflation rate. Wala ni kaning tax measure. Karon, gisilip mga kaigsuunan sa grupo ni Tambaloslos. Dagang nakakwarta aning online. Magpatuma na po kining value added tax sa online. Excise tax sa mga sakyanan, gibalik na. Value added tax sa mga online services and kini mga higalang sales of goods. So, mao na ron ilang nakita una. Mao na po ning mga online workers ang ilaha mga higalang planong abusuhon. Ila na po ning los-loson o taman sa ginawa. Di ka mo bayad, tax evasion na. Di ba? Mo red flag kadayon din na sa Bureau of Internal Revenue. Mga higala, pag naa kay buhis nga wala mabayri. Di na ka makatransact din na. Kuha ka ng mga DTI, business permit, wala na. Ingon ana ng proseso din na. So, just because wa ka makabayad, anang tax, magkakaso pa yung ka o criminal tax evasion. Ikaduha, kaning gipagawas karon nga ibaligya na pod nga asset. 100 kapin nga government assets. We do not know kung unsa ni siya mga higala nga mga assets, but I surmise nga kaning nasgutang mga asset, mga fixed assets ni siya. No? Usa man mga fixed assets dyon. Kaning mga property sa gobyerno. No? Nga naka-reserve naka-reserve lang din inactive o wa pa kay gamita karon. Mao ni plano nga ibaligya ngadto sa mga pribadong individual na pod sa administrasyong Marcos. Kana manggong mga ingon ana mga asset. Naa manggod nay mga plano mga higala. Halimbawa, kaning diri sa UP nga reserve, pila man na? 200 hectares? Asset na.
kay naay long-term plan ang gobyerno na. Part na sa gitawag na to og kining na term ana kanang ginatun-an sa gobyerno para sa long-term no nga plano para sa gobyerno. Himuo na din hang government center. Halos tanang opisina mga higala ibutang din na. No? Karon wala pa na siya gamita. Kay maybe walay budget, walay kwarta mga higala. Mao nang naalang naron din na. Kanang mga ingon-anang assets maunay plano nga ibaligya na pod sa present administration. Aron nga maka-produce mga higala og 2.5 billion peso ga kwarta. So wala na. Mga interest sa kini nga gobyerno, sama itong naitabukan niya sa Petron, assets man po na siya. Naakay mga shares ang gobyerno, assets, those are assets mga kaigsunan. Ibaligya na po na sa administrasyong Bongbong Marcos. Maunay ilahang ikaduhang source para makaabot sa 2028. Kay wa na mga higalay sapi, wa na'y bulawan, wa na'y sapi, wa na'y dalar mga higala ang kaban sa gobyerno sa Pilipinas. Diba? Ang ikatulo, nga giplano na po doon sa mga panuhak, no? Mangutang na po sa World Bank para sa next 2 years. 7.8 billion ang planong utango na po sa administrasyong Bongbong Marcos ngadto sa World Bank. So, with this kining strategy, kay gi-strategize man daw ni mga higala aron nga makalabang lang adto sa 2028 ang iyang administrasyon nga kapit tuko karong panahon na mauni ang ilahang plano. Tax measure, baligya ang asset o kining gitawag na tog utang mga higala. After 2028 unsay masterpiece nga ibilin mga higala sa administrasyong Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Ang lama mga higala sa kabuang ug ang lama sa mga utang maoy ibilin mga Pilipino. Remember, karon 16.6 trillion na ang utang. Pero akong klaro, nadili ni tanan kang Bongbong Marcos. Gikan pa ni panahon ni Cory mga higala. Panahon ni Ferdinand Idalin Marcos, sayahang amahan. Pero, kadtong mga previous nga mga presidente na ay nahimo. Pero kaning gidungag nga utang sa administrasyong Bongbong Marcos, walay nahimo. Sa 16.6 trillion para sa 118 million Filipinos, mga kaigsuunan, buot pasabot, kada usa sa tua na anay dako kaayong utang nga tag 50 mil nga wa ta kabalo. Ganaan na dahi tayo utang. Kung ato nang bahin-bahin na 16.6 trillion, tag 50 mil takapin. So kanang inyo din ng similya karon, ayaw na lang naghimuag bata. Kay, makaapil yung nagbayad aning utangan. Makaapil yung nagbayad. Diyan na. Pasag din lang na. Magduyan-duyan na din ang inyuhang mga similya. Kay, og inyuhan ang himuog bata, makabayad yun na. Ang ato, ni why problema ang mangutang? Because, mao ginagiingon sa ato ang mga higalang credit transaction nga balaod. Mangutang ta para ta makalihok, maka-generate ta og business, maka-generate ta og income for capitalization. Na ay corresponding feasibility study mga higala every time mangutang ta. Why? Kay naa ay corresponding interest. Kung mangutang ta niya kauman wala na magtubo ang kwarta niya, magsigit tagbayad og interest, unsa may resulta na? Di ba? Losing. Bangkaruti mga kaigsunan. No? Or, ang gobyerno mangutang, tungod kay naa siya'y ginapaabot
nga dako nga sapi mga kaigsuonan nga mahimong form, no, ma-form as an asset sa kining kuan, wa pa lang maabot unya gikinahanglan na nga karon na himuon ang construction, karon na himuon ning programahan, himo na kinahanglan mangutang ta din ato ang bayaran. It could be ngayon ana pod mga higala nga sitwasyon. Pero karon wa may bisag gamay nga plano, puro raman istorya mga higala. Walay mga feasible nga mga konkreto nga plano aron motuo ang mga Pilipino, nga uy okay, mangutang ta. Ngayon, nindot kayo ng planuhan na. Kulang lang yun na ba og fundings ba? Sige, atuan ng pangitaan og fundings. Mangutang ta para mamaterialize ng plano. Kay nindot kayo na. Nga dapat karon pa lang, may tabo na siya so that we will become competitive to other countries. Muna dapat ang mamahimo mga higalang rason kung anong mangutang ang usa ka nasod. Di ba? Or ang nasod gipautang og tuyo tungod kay naigo may galas dako kay kalamidad, pwede na siya. Pero kining mangutang nya wala man mga higalay na presentar nga mga nindot nga mga plano, konkretong mga plano para sa katawhang Pilipino. Unsa man na asam na paingon ng utangan na? Mura ka na og palahubog. Mangutang ka lang kay ipalit nimo og kuan, ipalit nimo og bahal din na sa silingan. Mangutang og arawan kay hubog-hubog ka ng palit bahal og pulutan. Stilan. Dili siya maayo. Tungod kay walay mga konkreto nga mga plano mga higala. Kung wala kay plano pa nga nahimo, ayaw sa og pangutang. Kay maproblema ka lang ana. Sama sa mga ordinaryong gagmay negosyante mga higala. Mo gyud kanunay na akong piece of advice. Ayaw pangutang nga naay porsyento mintras dili pa ka sigurado nga naa kay kabutangan ana nga mag-generate na siya og income. Ngano man, luukon ka sa porsyento ana, labi na anang mga 5-6. Patay ka gyud dinha. Wa pa ka magbayad, tunga-tunga pa imong nabayaran, paluno na pug ka, lumsa na pug kag laing porsyento. Unya ilang ihatag sa mga parte na lang gamaya nga proceeds kay gididaktong imuhang kuan, gitap up tong kuan, top up may tawag ana. I-top up tong imuhang previous loan nimo, gamay na lang kaayo ang imuhang mabili nya ang porsyento parte na dakuha sa imuhang bayaran. So dili siya advisable. Sama mga higala aning nahitabo karon sa tong gobyerno nga og sige pangutang bayad og interes mga kaigsuonan, wala may klaro nga dapatan anang naisgutang mga billion nga amount. Di ba? Okay lang unta kung naay klaro nga dapatan. Nya ato na lang mabalitaan, gipamalit mga higala o botos mga panawak. With that, taon sa masulbad nato ang gitawag og inflation rate sa nasod. Gihimo natong makililimos ang mga Pilipino. Is that the way mga kaigsuonan sa pag-address aning problema sa inflation? Himuon nimo makililimos ang katawhang Pilipino. Hindi man siguro. Tagaan nato o kapital kanang maantigo na og mga entrepreneur or magkandak og seminar, tudluan para mahimong negosyante, dili magsalig na lang po sa mga employment opportunity, kay matag usa ka trabaho, matod pa mga higala sa mga eksperto, pulo ngadto sa 20 ka buok aplikante, depende sa posisyon mga kaigsuonan. So, usaray madawat sa napulo ka bakante. Masahay ang aplikante sa usa ka bakante, 20 pa ka buok ang aplikante. So, ang trend karon is atong inganyuhon ang atong mga kaigsuonan nga magnegosyo. Pero paunsa na to sila mainganyo nga wa man sila know-how, wala man sila capitalization. That's the burden mga higala sa part sa tuang gobyerno nga dapat i-address. Dili kay tun-an ang mga Pilipino nga mamahimong makililimos. Pinaagi na may galang tupad-tupad og si Senador Marcolita pa. Kana mga tupad-tupad, AX o kanang unsa pa na mga hinabang nila mga higala, 10% lang ni paingon sa mga tao, ang 90% ni paingon sa bulsa niining mga panuhak na to mga public officials.
So karon paunsa na nato sulbaron. Taon, balik ta human lamang pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Kalaro, Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang Alright, balik na may gala. Dinis ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 41 minutos. Sa Nigalabay, human ang alas 7 sa buntag. Now, atong balikan, no, gamay. Congratulations sa Davraa for the team effort. Ang ila mga igalang coach, no? Ako ang gi-overview. Nakapalaro po diay ni siya, no? Batch sila ni kining taga Digos Maygala nga star player na ron sa PBA, no? Si kisa ba ni? Thompson. Ni Thompson mga igala pero wala siya makasulod sa PBA pero nahimo siyang kampiyon sa kining palaro isip head coach mga igala sa kining Davraa, no? So probably makabato na po ni mga igalag mga offer, no, ning ilahang coach, I forgot the name, pero very good, no, ang iyahang gihimo effort niya para sa team Davraa. Bisag walay mga impact player again, no, walay impact player mga igala ang Davraa, kasagaran sila mga role player lang, pero tungod kay gabi mga kaigsunan ang ilahang teamwork, ilahang hard work, no? Di gawas nga kampiyon sila, gipampildi nila tong mga team nga expected nga mao'y magkampiyon. Usas mga butang lisod kay Dawaton, no, sa kini nga Luzon. Ilabi na maigala sa mga taga Calabarzon, kay naa sila impact player nga 6 string si ugadan, high flying player 17 years old mga bay. Nga mura po si Michael Jordan mo dakdak, no? Bata pa kayo pero kuyaw kayo. O gamatod pas pipila ka mga sports analyst nga very potential, no, ang nasgutan nga bata. Naay mga upat tulo, no, si Matias kisa pa dito DJ Sweetheart, murag upat man ni sila ang gina expect mga kaigsunan nga mo shine gyud, no, mga siguro 3 to 5 years gikan karon makita na nato sila mga igala sa kining PBA. Napay uban ani di pataka siguro maabot pa ni og NBA, or ngadto sa ubang mga international nga liga pariha mga igala ni Renz Abando. So again, nahimong dark horse, no, ang kining Davraa mga igala nga team sa basketball.
secondary basketball mga kaigsuunan dito sa kining Luzon, no? Asa ba tong venue ato? Ilocos Norte man ata to mga kaigsuunan. So usani sa mga butang nga makapa-inspire, no? Ilabi na sa mga Dabawenyo nga dili lang di ay sa Metro Manila mga kaigsuunan ang naay mga potential nga dula mga higala sa kining sa dula nga basketball. Bisan di ay diri sa Davao region, daghan di ay ang mga maayo diri. Mo ni mga record dili katong kwan for impact players, no, sa palaro. DJ Sweetheart sa 2025 palaro, no, for impact players sa 2025 palaro. Kato sila Chog Matias, si Ugadan, napatoy mga kauban sila sa laing team. Sa laing team. Muna ang gina-predict nga kuan. Pero pag champion sa Dabra, syempre ang mga players sa Dabra, dili man gyud kay sila kuan kanang mga star caliber, pero mga maayo gyud nga role player, no, mga maayo nga role player mga higala ang kining Dabra. Makita nimo tungod sa maayo nila nga teamwork unya, mga maayong role player, gawas gyud nga champion sila, no? Champion mga kaigsuonan. First time DJ Sweetheart, first time ba ni, no, nga nag-champion ang Dabra? Kanunay lang ni mga higala nga manguan, no, manangkong mga kaigsuonan sa palaro, pero karon champion na gyud. Alright, doon na mga higala 46 minutos ang nakalaway human ang alas 7 sa buntag unya puntang taon ato isgutan kay magsugod na karong Huwebes, no, ang NBA Finals. OKC versus Indiana ang pabor mga higala, no, sa tawagan kumbaga sa mga bettors ngadto sa OKC. One, because ang OKC number 1 overall na mga higala sa NBA during the regular season. Sayo nakapahuway diyang ilahang sayo na eliminate ang Minnesota Timberwolves. Sayo sila nagkampiyon sa kining conference finals, being the champion of the Western Conference. They have the 2 7-footer mga higala. Ikumpara nimo sa Indiana nga wala 7-footer og labaw sa tanan, 2 years na sila nga gigil mga kaigsuonan makadula o mudula og kining NBA finals. Ang MVP si SGA Shai Gorgeous Alexander naa sa Oklahoma. Samantala ang Indiana medyo dihado mga kaigsuonan aning kuanan ni, no, kining labanan ni tungod kay of course si Haliburton, no, gold medalist man mga higala sa kining Olympic, pero ikumpara nimo sa ilang mga front court, 6'8 lang ilang power forward ag 7-footer ang sa OKC. Ang ilang sentro 6'11 lang, ang OKC 7'1. No? Sa mga wings, almost pantay-pantay. Mo diferensya na maigala og tag kuan kining 1 inch ang ilahang mga player, pero ang front court nila dako og diferensya mga kaigsunan. But the other question is about na pod sa ilahang play. Can they play defense? I believe ang Indiana mga higala nga mga front court can play defense. So aton tanaw na gahi ang front court sa Indiana. Although mugbo pero gahi. Ang kining OKC tag-as pero pagyat pareha ni Chet Holmgren ilang power forward will go against Pascal Siakam, the conference finals MVP. Ato na mga higalang isgutan unyan taon-taon, no? Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang Balik na may gala, din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa sa 9.7 Love Radio. Doon na 50 minutos sa kalabay, human ang alas 7 sa buntag. Now, atong balikan, no? Kaning istorya mga higala, aning mangutang ang gobyerno nato na pod, mamaligya og assets, maghimo og daghang tax measure. Aron lang makasugakod mga higala ang present administration ngadto sa 2028. Wala pa'y labot na mga higala. Ang plano nga pag-accumulate, o kwarta para pang 2028. Kani, sa gasto pa lang ni mga kaigsunan, sulod sa 3 ka tuig. Now, ingon ni magod siya. Mamaligya ta og asset sa gobyerno. Dili tungod kay ibayad nato sa utang. Why? Because that is an implication mga higala of bankruptcy. Pangutan-an ninyo ng mga negosyante, di ba? Na maligya na ka og butang, gibaligya na nimo ang imong lamisa, kaldero nimo. Kay ibayad nimo 5-6. But pasabot, bankrupt. Di ba? That's the business perspective mga kaigsunan. So kung mamaligya og assets, ang ato ang gobyerno, bot pasabot, bangkaruti na. Mao na ang eksplanasyon dinha mga higala. Dili na ba dayta pwede John mamaligya og ato ang assets? No. Pwede. Perting pwede ha. No? Pero ang assets nga ato ang ibaligya must be in a sort of conversion mga higala to another asset. It's a sort or a virtual conversion mga kaigsunan of assets. Kaning mga natulog na to nga mga assets, atong ibaligya kay atong idapat aning mga active, maghimutag active nga assets or negosyo mga kaigsunan para mapahimuslan sa mga tao. Because we cannot wait. Mo ni ang philosophy behind. We cannot wait when these assets can be used. Dapat karon magamit na ning assets sa gobyerno para mapahimuslan sa mga tao. Mo nang atong ibaligya. Kay naatay himuon nga proyekto nga makapahimulos ang katawhang Pilipino. Maunay rason nga atong ibaligya ang assets. Dili kay ibaligya ang assets sa gobyerno mga higala para ibayad sa utang, para ipanghatag nga hinabang, para mga higala dunay makurakot ang mga panuhak nato nga mga public officials. That should not be the reason nga nung ato ang i-dispose ang ato ang mga assets. Nag-mention ko kaganiha, it must be a sort of conversion because ibaligya nato, kay ipalit nato og lain nga mas mapahimuslan karon pa lang sa mga Pilipino. Mao na purpose of selling an assets on a positive perspective mga higala. But we are on the negative side. Kay palunod na ang ato ang gobyerno. Daghan kay bayronon, daghan kayo gastuhan, wa na'y kwarta, nahurot na mahigala, pati ang bulawan nga duha kawingban, gihurot nagbaligya, ambot kung mauna ba nang naa sa Hong Kong karon, nga laing kaso na pod nga giatubang ni Marcos da Jr. mga higala, nga money laundering, kay nagdala ditong daghan kunog bulawan. Way kalainan gyapon siyang amahan. May patong yang amahan kay naaman toy nahimo nga kaayuhan sa mga Pilipino una nangawat. Kani mga higala karon puro pangawat way nahimong kaayuhan. Pait. Di ba? So, kanang magbaligya og asset dapat na atay kuanan butangan. Di ba? Pareho sa to agod. Nakayuta din ha. Namana ni mo nga yuta, di naman na ako na magamit ng yutaan na, kay layo man kay na, bukid man kay na, ibaligya ko na lang na, kay ipalit na ko, o gamayng pwesto kay ako, akong bana, or akong asawa, nasanay na mag-negosyo din sa urban, dili naman yun may pang rural good,
Oh, wala nami know-how anang mga kuan diya sa rural panginabuyan na nami sa urban. Kanang yuta na mo karon sa rural, amo nang ibaligya kay i-convert na namo og negosyo dinhi sa urban areas. Kay naami dinhi nakabase na karon sa urban areas. Ingon na mga higala, burang i-convert nimo siya. Pero kung imo lang ibaligya for the sake of selling, para lang siya mahalin siya. Nga naman, unsaon man na nimong kwarta? Mao na pangutana ro sa mga Pilipino, unsaon man na nimo ng kwarta nga imo man ang ipamaligya ng asset sa gobyerno. Ibayad nimo sa utang, matantanan ka ng atong utang, o basig imo lang nang ihatag-hatag sa mga tao ang 10% o ang 90% imo na po nang ibulsa, dalo na po na, idaga na po na nimo to sa Hong Kong. Basig mao na mahitabo din ha. Mao na nga butang nga dapat mawori ang mga Pilipino. Mura na taan ni mga higalag bayanan sa kagang. Wa na sulod pag-abot sa panahon. Unya, di ba po ka makasulti mga higala nga, analytical point of view. Di man po ka makasulti nga ibaligya ning 100 kapin ka mga government assets para ibayad sa utang. Dili po ka makaistorya na. Nga naman, unsa may imuhang basehan dyan nga di yun na ibayad nga sa utang. Mangutang pamangga ni og 7.85 billion sa World Bank para sa next 2 years mga kaigsuunan. Mopuno pamangganig utang. Pero gibaligya ang iyahang luti nga bahin kahuman nangutang pagyud sa arawan. Ingon ana ang hitabo sa ato ang nasod karon. Mangutang pa sa arawan, daghan kaayong arawan gi pangutangan. Unya baligya pa ang iyaha mga higalang luti nga bahin sa iyaha gikan sa maginikanan. So dili na to masulti nga ang pag-dispose sa to ang mga asset para ibayad sa utang para ma-relieve ta sa mga obligations. Dili tungod kay mangutang pagani dayta og 7.8 billion pesos mga kaigsuunan para pangdungag sa pundo. Asa ni daluning mga punduhan ni? Kang Maharlika Fund, GSIS, ang mga SSS, kadto mga igalang mga bulawan unsa pa to katong sa Land Bank, billion to mga kaigsunan. Asa na to? Wa may nakita in taong proyekto ang katawhang Pilipino. Asa na to? Karon magdugang na po pangutang, magdugang na po pamaligya og asset, gihurot na gyud. Ang atong gobyerno mga higala way kalainan anang balay nga naay membro nga usa ka adik. Anong balay? Nga naay membro usa ka adik. Tanang butang ipambaligya. Nako inibawa na kailan ako. Ang mga dugay na kayong gipangtigom nga mga mahalon kayong plato, mga vision, gibaligya, mga kaldero, mga higala nga stainless, gibaligya sa iyahang anak nga adik. Yuro to baligya. Pila na to katuig, gitipig-tipigan sa ginikanan nga para naay nindot tanaw, naay magamit nga kana bang unsa tawag na to anak kanang mahalon nga mga gamit. Nawala na purnada kay ang iyang anak na adik sa Cebu gipambaligya. Maupod ni karon ang naitabo sa Pilipinas. Kay naa siguro'y adik mga higala natong opisyal, ihurot og baligya ang ato ang mga assets. Sigig pamaligya. Usually, tungod na sa bisyo. Bisyo na. Si Bungo raman daw ang naay bisyo nga wa na maligya. Kay ang bisyo magserbisyo. Diba? Basta gani naay bisyo, naay mga assets, sige og pamaligya mo na.
mamaligya, daghag assets, kauman ipamaligya, but pasabot, naay bisyo. Ayan. Oh, naay bisyo. Di ba? Awa na mga dato, nga purdoy, mga kaigsunan. Ilahang mga assets kaniadto gipundas, mga ginikanan, mga apuhan pa nila. Pag abot sa present generation, wala na. Nahurot na may galag baligya. Nga naman, kaya nagbisyo. Ha? Pao ka ng mga adik ug utok. Na may adik, yun. Unya, naapoy ka ng adik lag utok. Di siya adik sa drugs. Pero ang utok niya, ang iyang approach, mura mga higalag durugista. Adik ug utok. No? Unsay makit-an na, ipamaligya na. Tiranin akong gingon sa inyo. Kamo, aminaw karon din na. Kani, akong gistorya, applicable po ni di lang nas gobyerno, bisan din nas pamilya. Obserbahin ang inyuhang membros pamilya. Magsige gani nagpamilya, bisag unsa na lang ibaligya, ipanghagad mga kaigsunan na anay bisyo. And usually, ang bisyo ana, either babae, sa babae, dili pagay kayo, kay daghan naman kayarong mga kuan, mga matrona, mga higalang, pwede daw mapangwartahan daw. Either, kana, sugal. Sa sugal po, dapoy mga matrona mo, finance po, sa iyang bisyong sugal. Pero kasagaran, drugs. Di kalahutay ang mga matrona na mo pinansa ng bisyo ni mo nga druga. Why mo lahutay, anak? Klaro-klaro pa istorya. Why mo lahutay, anak? So, kasagaran, sa laktod, kanang inyong mga membro sa pamilya, nga bisag unsa nalay mahuna-hunaan, ipambaligya, ipanghagad, nagbisyo na anay bisyo nga drugs. Karon, atong ibalik sa atong gobyerno. Kanay sigit pamaligya og assets. Bulawan, gipambaligya, mga kumpanya, ipambaligya, mga interest nga na sa kumpanya, ibaligya, mga property, ibaligya. Unsa di ay bisyo sa ato ang gobyerno? Unsa di ay bisyo sa ato ang gobyerno? Nga nagsige manig pamaligya. Ang bisyo sa atong gobyerno, dili drugs. Politika o corruption mga higala. Mao'y gibisyo aning ato ang mga public official sa gobyerno. Mao'y gibisyo. So, baligya. Wa man matantani ang ato ang utang nga pertinda ko, sige pag-imposar, sige himog mga tax measure, aron makakolekta yun og tax, bisag wa na'y mati may gala, kay white trabaho, wala mga kaigsunay negosyo, utang para dunay, muranig ka ng sa tawag na vampira, sup-sup nga dugo. Bisag luspad na kay mga gala, hala, sup-supon gyapon. Okay rung na akong sublion kung kanang mga ingon ani utang maligya og asset because naatay dako nga ginaplano, naatay dako nga investment nga ginahimo nga makaayo sa umaabot sa mga Pilipino. Pero kini mga higalang na isgutang lakang wala gyud in taon. Be, tagay daw ko be og unsa gi plano sa gobyerno. Iyang mga economic manager, mao gyapon ni sa iyang pagsugod sa administrasyon niadtong 2022. Gibalik ra gyapon karon. Usa gyud ni kakuyaw ning iyahang mga economic manager. John, wa mo gud na mahimo ng mga economic manager. Kay ang nagpadagan gihapon sa kinabuhis presidente ang iyahang asawa o ang iyahang igagaw. Maura pod na mga higalay nakabahog tik-tik aning trabaho ani. No? Kay ang iya raman pod ang asawa o ang iyang igagaw maura pod nagpadagan aning gobyernohan. Onya, dili mga higala dili makabalibad sa iyang igagaw kay basig ang iyang igagaw naapoy nahibawan, naapoy alas nga gigunitan sa iya ha. Ambot ug unsa nang alasan na. Mauna na hindi maayo. Nasakripisyo ang serbisyo sa mga tao. Para sa mga tao. Wa na mga higala matagaig katumanan ang mga saad ngadto sa mga Pilipino.
kay beholden na kang agaw, kay si agaw na ay alas nga gingunitan nga kung magsupak-supak siya ni agaw, tikangkang siya. Di ba? I mean, luoy ba, no, ang mga Pilipino? Bisag asa ni mo tan-awon mga higala. Walay mga infrastructure. Naman rin mga infrastructure. Panahon pa man ni Digong. Gipas mo gani nilang uban, haron dili mo sikat si Digong. Ha? Ginapas mo nila ng uban nga mga kwan, mga project. O gipangguba nila. Ha? Para lang di mo sikat si Digong. Nga usaw tama na nga natisok naman yun na mga higalas kasing-kasing sa mga Pilipino ang mga maayong nahimo sa mga Duterte. Di naman yun na malangkat mga higala. Gani, matod pa sa mga political analyst na kung sa pagkakaroon himuon ang eleksyon, sure ball na nga mahimong presidente si Inday Sara. O karon himuon ang eleksyon, wala na. Bisang pag magtandem si Tulpo o si Tambalos-los mga higala, wala gyapon na. Mona, ang kaning mga kwartahan ni, daghan ang nagduda nga gamito ni karon para gubon ang mga Duterte for 2028. Gubon ang mga Duterte, depinsaan, dili ng liderato directly sa presidente, apan ang liderato ni Martin Romualdez sa Congress, maoy depinsaan ana. Pero at the same time, depinsaan gyapon na nimo ng Malacañang. Kaya ug maguba ng Malacañang, guba man pong liderato din sa Congress. So, kaning duha, depinsaan gyud aning mga kwartahan ni. Mao ni ipambayan na to sa mga congressman para di gyud na mulutsar ng impeachment. Karon pa lang ihaw na mga higala dinha sa Kongreso, magpamudmod na pud nagkwarta si Tambalos-los mga higala. So daghan na pud ang mudawat ani sa sakramento ni Tambalos-los. Daghan na pong mudawat sa sakramento ni Tambalos-los ani. Pagsugod mga higala sa 20th Congress. Ngano man, naa naman po ni binayran na kay para moboto nga ibasura ang impeachment batok sa presidente nga gifile karon sa Duterte Youth mga higala tungod sa iyahang padala kan Tatay Digong ngadto mga higala sa The Hague, the Netherlands og uban pa nga mga impeachable offense nga gilatag sa Duterte Youth Party List ngadto sa kini mga higalang impeachment complaint. Gisukit sa impeachment complaint. So, kani kinahanglan na ay buffer mga higala sa kwarta ang administrasyon aron kapugngan. Aron ma-preserve ang liderato sa Malacañang o liderato sa Congress going to 2028. Mao na nga gusto gyud ni ron sila maghamal mga kaigsuunan og dako nga pundo. Gusto gyud na hamalo ng dako nga pundo, mangutang, mamaligya para lang aning uwag mga higala sa politika aning dakog tiyan nga ambisyoso. Grabe mag-uwag sa politika. Ambisyoso kayo. Gusto gyud mahimog presidente. Nga di man ganahan sa dagway pa lang niya, di man ganahan mga higala ang mga Pilipino kay tambalos-los mangyog kaayog dagway. Para kinahanglan hamal og daghang kwarta. Ang mga congressman po nga dagway kwarta, nagtulo-tulo na ang laway karong panahon na. Kanus agyog ka na i-release, no? Kanus agyog ka na i-release. Makapalit na gyud kog bag-o ani nga sakyanan. At the same time, makahatag na gyud kog balay sa ako ang didang. Garay. Taon-taon, balik taon man lamang pipila ka baga pahinom. Isyu sa masa. Kalaro, kaibigan,
Alright, balik na may gala din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na ay 12 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning dahil sa tanang mga empleyado din sa kining Nazarene Apartel, no, sa may Mambagoe Island Garden City of Samal, kang paring Alfred din Santos. Good morning og saya mga staff. Balita nako daghan diag mga kuan. Daghang mga langyaw din ganahan kayo sa may Nazarene Apartel. Alright, doon ay 12 minutos sumad ang alas 8 sa buntag. Ato may galang balikan, no, kaning istorya may tungod sa NBA. Asa mo ani? Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers mga kaigsuunan. Nindo tong sabay match up ani DJ Sweetheart, no? SGA versus Halliburton. Onya kinsa bay kuan dili kay magko familiar aning duha ka team. Kaning duha ka team mga igala kay ang ako yung team gyud Detroit Pistons gyud. Detroit Bad Boys. Ayan. Pero kining NBA Championship details mga bay. Aning mga detalye kuan man nato makita na nato pinaagi aning mga news analysis. Sa trend ra ba karon sa NBA for 7 years wala pa mga higalay nag back-to-back champion. No? Wala pa nag back-to-back champion. Ni champion ang Raptors, ni champion ang kining Golden State, champion ang Milwaukee, ni champion ang Lakers, sa patong nag-champion, DJ Sweetheart. Basta walay kuan for 7 years, wala may galay nag back-to-back champion, no? Nya karon dili man ni sila champion mga igala either sa Oklahoma o sa kining Indiana. Dili man ni sila mga champion sa last 7 years. So wala gyud possibility within 7 years wala may galay team nga nag back-to-back champion. Unlike during 80s, during 90s, nag back-to-back champion ang Lakers, ang San Antonio Spurs, ang Boston Celtics, no? Mga mga team sigig champion mga igala. Ang Detroit naka back-to-back sila sa finals pero 2004 lang sila nag-champion. Pero 89-90 day, panahon nila Drew Dumars mga igala, atong Detroit Bad Boys, nag back-to-back champion day sila pod, no? But so far mauna lang ang ingno to nag back-to-back champion pero karon for the last 7 years walay nag back-to-back champion. Ang pangutana lang karon asa ta ani karon OKC versus underdog mga igala na Indiana Pacers. Ako I will go for Indiana. Because ang Indiana manggod na ay kining defense anchor, no, nga si Pascal Siakam at the same time 6'8 lang mga higala but very good, no, in offense inside the shaded area, inside the paint, no. He can play both defense and offense for the Indiana Pacers. Chet Holmgren, very good above the rim, offensive player, na athleticism, pero dili pagyod ingon ana mga gala kalig-on ang iyahang lawas to go against the kining front court sa Indiana. Ang ilahang sentro, katong puti lang nga sentro, lig-on pero dili kayo maayo mga kaigsuunan og footwork. Naay outside shooting pero ang problema niya is footwork. Unlike ni Miles Turner nga stretch 5, maayog shooting sa gawas, makadepensa pod mga kaigsuunan sa ilalom. So, pag-abot diri sa wings, almost siguro lamang lagamay si SGA mga kaigsuunan sa kang Halliburton, experience-wise, kay karon naman yun ni na-breakthrough si Halliburton, si SGA, burag 3 years naman niya ginahimo mga igala ni,
Naga-improve every year. Pero dili kayo layo. In fact, ano mo yung kung dili layo? Because si Haliburton, mga higala, is an efficient player. Halos kada game, di ba? Siya lang naka-record of 32 points, 11 rebounds, and I think 15 assists. Nga wala mga higalay, bisag usa ka error. So, very efficient player for the Indiana. Mulay, lisod, no? Kaya every time makaposisyon ka, makaposisyon ang team, kuan ka, makasalig ka ba? No? Nga mo score gyud sila. So, bisan pa man og kasagaran sa mga sports analysts based on their respective statistics, mga higala, they are for OKC because according to them, karon na daw ang time sa OKC nga mag-champion. Wala sila maka-champion sa dihang nag-uban si Russell Westbrook. Nagkuyog mga higala nila kining Kevin Durant o ni James Harden. Pero maybe this time, mag-champion ako no ang OKC. But to my mind, diri ko sa underdog nga Indiana Pacers. Diri ko because knows how to play defense ang Indiana, and they have the capability as far as offense is concerned, and they are efficient player. Less error. Maayo ang team nga OKC pero daghag error, mga higala. Labi na sa ilahang 2, 3 og 5. Daghan og error. And si Holmgren, ang ilang 4 mga kaigsunan, kulang pa gyud sa lawas. And very vulnerable mga kaigsunan sa injury. Tungod kay langki siya no? Langkoy. Ang iyang purma sa lawas, onya athletic. Kanang langkoy manggod nga athletic, dali kayo mga higala mabali. Di ba? Parehag sa may mga langkoy nga athletic, no? Katong point guard nga 6'6" dati sa Brooklyn Nets nga naabot sa Golden State, si I forgot his name, no? Sila Penny Hardaway. 6'7" nga point guard, may gara langkoy. Nya kusog kay mulayat kay athletic, dali kay mabali. Ang nindot gyud sa kanang langkoy ka, dili ka kanang high leaping player. Dapat ang imuha is lateral. Mayo ka footwork kang sa lateral kay gahi man ma-injured ang mga higala kanang mga player nga lateral ang move, no? Mura ba sila Chauncey Billups ba? Mayo lateral, hinay mo layat. Kusog ang iyahang dili kanang lateral move niya, walaon kaniya sa mga crossover muna siya. Unlike ni Allen Iverson, high leaping player, maayo pa gyud siya og lateral moves. Muna ang diferensya pod kang Allen Iverson. Muna siya nga kuyaw kayo og crossover. Makalusot siyang lateral move, tuwa na. Nilayat na mga kaigsunan diretso. Muna ay nakalamang kang Allen Iverson. Pero dinhi, ato na yung paminahon. Kung unsay resulta ni mga kaigsunan. Balik ta, human lamang pipila ka mga painomdom. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali,
pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik na may galan, dili sa tabalag kuyog sa programang Isyu sa Masa. Sige po niyong alagad, bata-bata June Bersamin. 90.7 Love Radio, ang inyong gipaminaw. Good morning din na kang paring Jacob sa may Panabo, Davao del Norte. O sa kuha din ng inanak si Yui. Ayan, good morning din anak. Daghan na kay tag inanak ani. Kalimot na lang ta sa uban. Daghan kog nabalitaan nga daghan daw mga media nga nangayog balato ngadto sa mga politiko nga nakadaog sa milabayng eleksyon. Nangayog nagbalato, grabe no. Dapat maguday na mangayog balato. Kay nitabang daw sila og promote. Uyawa ba? Mag-congrats lang. Tama na i-congrats lang, no? Dili kay mo adto pag dito kay mangayog pagbalato, mangayo pag litson daw may gala pang birthday. Grabe. Ingon ana nagyuday nang ato ang practice karon. Alright, Delta Challenger. Good morning din na kuya. Atong balikan mga higala. Kani manggong si MEPA. Excise tax ni. Ang natamaan ani mga higala ang kana mga pick-up truck nga paliton. Panahon manggong didigong, may nunduman nato. Giwagtang na ang tax aning mga pick-up nga brand new mo palit ka. Kasagaran mo palit ani kana mga bag-ora ni retire o niya sa serbisyo, mga pulis, maestra, sundalo, kahuman palit mga higala o murag ilang maguning kanang kaluha sa ilang paliton nga uma ng farm ba. Na sila pick-up, no? Muna kasagaran sa mga retirees. Mo palit og farm, yan, palit og pick up. Nya, siyempre kay si Tatay Digong nakasabot man ana. Ngayon ana gyud nakasagarang set up. Iyahan ang giwala ng tax sa mga pick up kay ang mopalit ana mga retirees, mga mag-uuma. Gamit na sa ilaha. Di na dapat nato sila palisod-lisuran. Tanggalo ng tax. Mutong gitanggal mga higala ang tax aning Capital Market Promotion Act, no? O si MEPA kanang excise tax ana. Dako na. Siguro wa ko masayop na sa mga 250 to 300 mga higala. 1,000 ang masib mo palit ka og pick up. Karon gibalik na pod ni President Bongbong Marcos. Wala gyud siguro lain mga higala nga kanang kakwaan og tax kay pait naman gyud. No? Gibalik na pod. So, magsagubang na pod ani ang mga tao nga mopalit og pick up. Balsa na lang gyud siguro palito na to ani. Bunggo ng masurplus. Di mapuna pwede mo palit ang kwan dalon dito sa farm anang mga transformer mga higala kay perti man ang gamaya in tao. Puro ba na roy uso transformer perti daghana na ron ay mga yarda di perti daghana transformer. Mao dayo isundo-sundo sa uyab mga higala transformer. Stilan. Karon unsay implikasyon ani? Ang implikasyon ani mga higala, daw wa na nato gihigog maning mga mag-uuma nga sagad mao mo palit aning pick up. Di ba? Wa na nato hatagi og bili
ang ato ang mga mag-uuma nga nagkinahanglan ani nga matang sa sakyanan. Kaya ito naman pamtangan o buhis. Di ba? Ang SUV, natural na pangkuha na, luxury na eh. No? Ang mga SUV, luxury na, pangkuha na, pang happy-happy na. So, tax shall be imposed. Pero kaning pick up kay gamit man ni mga higala sa mga mag-uuma, mga negosyante, man ni ginasakyan, dapat wala ni tax. Tama to mga higala ang gihimo ni Tatay Digong kaniadto nga giwagtang ng tax aning pick up. Ay naminaw na to ron. May labot ana dyan. Kaya di magyapon may makapalit ana. Tama po na. Pero makapalit ana dyan. Di na ta maggisgot ana. Tama na. Pero indirectly, maka-appeal gihapon ta ani. Nga naman. Kaya kaning mga mag-umang nga mupalit ani nga mahalong sakyanan mga higala nga gipahamtangan karon og tax. Ang ilang mga produkto sa kaumahan, appeal man gihapon ta na. Di ba? So, sa ilang una-una, nindot kita itong brand new nga pick-up para walay delay sa amo mga delivery, especially sa amo ang mga perishable goods, like mga gulay o uban pa. Diretso na yun sa market. Pero tungod kay di namin makapalit ana, palit na lang mig bunggo, dagan lang usa ka kilometro, tuan na pod, natanggal na pod ang bearing, natanggal na pod ang mga unsay natanggal dia mga ball joint mga higala kay surplus lagi di kaagwantag kinamasay sa lapok na dili di guba mga higala ang kamada, di ba? Sabihin ko kahit papano apektado mayon di sa meron mo saka dito sa amuang gulayan kay wa man may service nga 4x4 wa naman may makapalit palit amig pick up bunggo may napalit na mo mayra man ni among bunggo og ting-uga. Ha? Ug ting basa gani wala gyud ni ayo. Ha? Baliktad di ay sa mga bana. Maayo ra mga higalag ting basa. Pero ting uga di gyud ganahan. Baliktad. So mao na mga kaigsuonan ang implikasyon din ha. Nga sayang ba lemang ka naay mga 200,000 ka nga ma-save. Kadako na, no? Pero ginapatong na ron kay gibalik na mga higala gipirmahan ni adtong Pizza 27. Sa 27 ba gipirmahan to? 29. Ni President Bongbong Marcos kining gitawag na tog excise tax sa sakyanan. Labi na kini mga higalang pick up nga paborito kaayo sa mga mag-uuma. No. Wala na. Tapos na ang maligayang araw sa mga naghuna-hunang mopalit og brand new nga pick-up. Ayaw na lang. Parihan na sa SUV. Umahal na og sama. Pila ba ron ang kanang tama-tama lang nga pick-up nga brand new 4x4. Mga naa sa 1.8 to 2 million. Madungag na po na. Idungag man na. Di ba? Ang mga distributor may gala, di man na magpalugi. Ang epekto lang sa ilahana, muhina ilang sales, kay mutaas ang presyo sa ilang baligya. Pero ilang man ang idungag. Halimbawa, 2 million. O niya, naanaroy excise tax nga 200,000. O ilan ang himuon ng kantidad sa pick-up og 2.2. Naabaday sila obligasyon niya. Wala. Muna gitawag mga higala o tax minimization. No? Tax evasion illegal pero kaning tax minimization mo gitawag nila tax avoidance. Legal ni siya, di ka pwede ni kasuhan. Ipasa nimo ang tax obligation ngadto sa mga end users. Minimization of tax liabilities. Muna siya. Tax avoidance ang tawag ana. Tax evasion, sibat ka sa mong obligasyon sa buhis, that is a crime. That is a crime. So, with that, expect na mo nga kamong mga nagplano din ha, kay mo retire na, inyuhang ipares sa inyuhang umahan nga napalit, wala na mga kaigsunan.
dungag na gyud mo bayad aning excise tax kay gipirmahan na mga higala ni President Bongbong Marcos. Nits Mayon Tanusay, good morning din. Gipirmahan. Nung ubad sayang, Pero sige lang. Basig na ay mga bangko, mga financial institution nila, mga bangko, sama na mga bangko, magpa-promo mga higala. Di ba? Hindi magpa-promo, makabil ka magpa-promo. O mga dealers nga magpa-promo di ay. Di ba? Ilahang i-shoulder mga higala ang kining excise tax. At least makapalit gyapon, makabarato-barato gamay. Pero nindot pag itatog, naapay promo, wa pag yoy kining excise tax. O dako kayong masave mga kaigsunan. Di ba? May na lang to, pamalit og accessories. Parihaan ng stepping board sa ko ang idol nga si Konsyal Junjun Ibuyan, ibugay ko anang iyang stepping board sa iyang pick up. Kay muhipos-hipos ba? Muhipos-hipos. Dol, may buntag diha. Dol, asa kay ka nagpataod, Dol? Kay patauran ko po ning ako ang kangga nako. Ibugay ko, iya kong gi-exhibitionan, gihipos-hiposan ko niyang stepping board sa iyang pick up. Sa first time na ko nakita, asa ka na gipa himo sa ko ang idol. Oo. Daghan naman guro mga technology ron. Daghan na kayo mga technology, mga accessories, mga higala. Anha ka lang na mga banawi-banawi din daghan kayo. Pero ug kana wala na ang mga yun nga mga bayro nun madugang. Magamit na imong kwartahan pamalit mo accessories. Gwapo pa imuhang sakyanan tan-awon, no? So wala na din mga kaigsunan. Kuana gituyo gyud na kay para lagi mo dako ang mupaingon sa panudlanan para naa pag kwarta mahigalang matiti ning mga panuhak dag. 33 minutos, 34 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, direta aning 240 na kuno ka mga congressman ang nagpirma na mga kaigsunan sa ilahang intention nga suportaan ang kining liderato ni Martin Romualdez isip subli nga Speaker of the House. No? Kaning 240 ka mga congressman, of course, majority ni. Pero unsa kay mga dagway dagway kwarta maghihapon ka ni, pareha ba kaghihapon niya itong mga namirma sa 150 million. And probably, mao po siguro na ilang ginahuna-huna karon. Basig na po ni 150 million ihatag sa Tambalos-los, pero matapermi ani. Nindot ni ron nga 150 million. Kung tinuod man ang galing nga 150 million na po ni kay layo pang eleksyon. Wa tay gastuhan kayo. Kadtong ilahang 150 million kaniadto nga gihatag, pang eleksyon man to, gamay rin mo paingon sa bulsa kani dako-dako gyud mo paingon sa bulsa ani kay 150 million layo pang eleksyon. Dako ka kalainan mga higala ng 150 million nga duol ng eleksyon ug 150 million nga bag-o pa na human ang eleksyon. Dako man kay nagkalainan. Kaya ang 150 million kung duol ng eleksyon, dako kay nagmapaksi ana kay mamalit magkagboto. Mga tag-hatag mga pulong-pulong nimo, mga rally mo gasto man ka. Pero kung 150 million gihapon, unya layo pa kay eleksyon, hayahay, makapalit na po mga galag brand new sakyanan, balay ug mga house and lot sa uyab, agaray. Unay hayahay kayo. Good morning kang paring Ricky Cinco. Kuya June Cordoba, good morning. And again, kang Ma'am Rosalyn Lagundi sa May Rizal Extension, good morning. Good morning po daw kang pare Ricky Cinco. Ingon si Kuya Delta Challenger. Ayan. Good morning ninyo din. So, maunay hayahay kayo kay wa pay gastuhanan kano sa pang-eleksyon 2028 pa. Nya maka 150 ka, moingon na po siguro na rong liderato mga igalas Congress kung may tabo man o galing ng binayranay. Dili 150 million kay layo pa man kayong eleksyon na tama na siguro ng mga 5 million.
butang eh. Oh. Unya ang palituno na mo ani speaker nga house and lot sa ako ang uyab. Ha? Kay 30 million man. Usaon ka ni atapli sa diha. Oh, kadagara mga congressman mga igala, daghan kay uyab. Daghan kay uyab. Mga congressman daghan uyab. Ha? Kay na may daghan nga kanang sources of funds. Labi nagpirma ka atong kapirma tong impeachment, busog kay mga uyab ato. Oh, itong kapirma tong impeachment. Sure ball. Oh. Hay. Unya ang mga senador kay wa man makapirma ato. Away 150 million mga igala mo nang moingon sila. Wa na impeachment. impeachment. Wa may mapil atong 150 million ni tambalos-los wa impeachment. Wa na impeachment kay wa man giapil. Ha? Samok-samok lang ng impeachment, di man ginamoy trabaho na to. Ang aton trabaho magpanday og balaod, dili mahimong korte anang way klarong demanda. Ana mga igala. 278 na, 240 naman to, karon na 278 na. Yawa no. Ambot lang sa langaw pilay edad sa ok-ok kung mapresidente bagyod ka ning imuhang idol DJ Sweetheart. Ha? Kani imong idol DJ Sweetheart, mapresidente bagyod ka ni. No? Stilan, ha? Idol ba ni Kwan? Idol ni paring Ricky Cinco. Ni idol. Oh. Zero man pirmi sa survey. Kada survey na lang, zero. Kada survey, zero. Uy, dili na to may istorya. Ha? Kay si Bamakino bitawag si Kiko Panghilinan, wa man gyud na ikita sa survey mga igala. Oh, nag-top 2 man o nag-top 5 hinoon, ha? Mao na idol ro ni speaker. Nagka-0-0 mga igala sa survey. Oh, 0-0 sa survey. Pero hopeful daw gihapon siya. Nga sa 2028 siya mahimong presidente. Grabe. Idol si Kiko ug si Bamakino. Oh, may man tunduha kay buraog nadala man to sa iglesia. Ambot ka ni mga igala si speaker ug mudaga ni presidente dalon magkani sa iglesia. Dalon magkani sa iglesia. Maunay dakong pangutana karon. So, ang iyaha din na, kana gyud gunita ng Congress mga bay para sa fundings o para sa impeachment. Once ma-impeach ang presidente, nako po, atod balik ta, human lamang pipila ka mga pahinom do. Isyu sa masa. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic.
When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the dock cover and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Alright, balik na kala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 43 minutos sa nagalabay. Human ang alas 8 sa buntag now. Balikan na to ang NBA no sa kining betting stations magakaigsunan. 23% kontra 77%. Pabor mga bahay ang mga kuan no. NBA enthusiast sa kining Oklahoma City Thunder. 23% kontra 77%. No? Layo kayo. Pero ako, sublion ako, Indiana, gihapon ko ani. Kay, atong una bitaw, back in 2024, ang Los Angeles Lakers mga higala, no, grabe ka, kuan, taas ang percentage of getting the Obrin Trophy mga kaigsunan sa NBA. Tungod kay naa si Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Gary Payton, Karl Malone, sa patong puro tanan mga stars nagkuyog sa Lakers aron lang makakuha og kampeonato mga higala. Pero gipilde sa dihado nga Detroit Pistons. Why? Tungod kay ang Pistons that time mga kaigsunan maayo yung kaayo sa depensa. They play defense. Ben Wallace, Rasheed Wallace, Tyson Prince, nga ilaha may galang rookie, Richard Hamilton, o si Chauncey Billups. No? Napildi ang kini mga igalang Los Angeles Lakers. So, dili layo sa posibilidad nga mao po ni ron mga igala ang mahitabo. Tungod kay mas lig-on ang depensa maigala sa Indiana kaysa Oklahoma. Offensive team kasi ang ang Oklahoma. Ang Indiana is a defensive team. Onya very efficient ang Indiana Pacers mga igala pag abot sa ball handling, no? Wala kayo nasayang nga mga possession nila tungod kay efficient kaayo ang ilahang ball handler nga si Therese Halliburton. Ang Oklahoma dili ingon ana ka efficient, no? Naay mga error along the way. Except kung modula og isolation play si SGA, no? Nang siya ray mo initiate mga igala og opensa,
siya gunit sa bola, siya mag-initiate sa offense kana may mo efficient. But remember, ang basketball is a team effort. So, kung suluhon ni SGA na, dili niya padulaon ang iyang ubang team, dili niya magamit ang mga role player, di man guni magmatter, no? Paunsa gamiton sa point guard ang iyang mga role player, paunsa niya padulaon niya mga role player, di gyud na magmatter. Si Haliburton man gud maayo kayo mo gamit sa iyang mga kauban, yung mga role player, very efficient. Why error mga ingala? Almost kada dula walay error. So diyan nato makita nga kung makaposisyon sila, score yun. Kaya di man ma-error. Although kanang dili ma-shot, dili mo na siya error. Pero kasagaran yun, pag walay error mga kaigsunan, efficient scoring yun ang consideration din na. So kani si Haliburton o si SGA mo ni ang ilahang match up. Murag lamang lagamay gyud si SGA. Kay iyang kalaban si Teresa Haliburton, wa may error. Dili kaayo maayo pareha sa iya labi na sa isolation play, pero wa man po error. Di ba? Undersize lang yun. Ikumpara nimo ang Indiana ngadto sa Oklahoma. Pero experience-wise, kuya og experience ang ilahang mga front court. Bisag undersize, maayo mga higalag experience, maayo og play sa depensa o sa opensa. So we will see. Karong Thursday, Game 1 sa best of 7 series mga higala, home court advantage sa Oklahoma City Thunder. Now remember, kapila man ning Indiana, number 4 ba ning Indiana? No, number 4 ang Indiana. Alright. Taon, ato di magalang isgot. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue Basic. Love Radio. Panay ito mga bahay. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Bay o 49 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Nag-mention ta kaganiya og NBA, no? Kaya di naman yun mapugngan karong Huwebes. So good na mga igala ang Game 1 sa best of 7 series sa mga suki nato sa 90.7 Love Radio. Between Indiana Pacers o Oklahoma City Thunder, no? Ang betting mga higala is 23.77. Pabor kaayo, dihado pod kaayo ang kini mga higalang. Pabor kaayo sa Oklahoma, dihado pod kaayo alang sa kini nga Indiana Pacers. But then again, ako pabor ko. Diri ko mga higalas dihado, dedista mangud ta, no? Diri ta sa mga dinaog-daog, ganahan ko diri ko mukiling sa mga dinaog-daog, no? Og sa mga playboy pa ni, ganahan daw kay sila ng mga biniyaan sa bana. Mura di ay og si Chip Dante din ganahan kay ng mga biniyaan sa bana. Ganahan lang, pero dili mang hilabot, di man hilabtanon, no? Di pareha ni Jo Enrina nga, ganahan na manghilabot pag yun. Manghilabot. Kung pahilabton rapod. Kung pahilabton rapod. Pero di pahilabton, dili rapod na siya, magbehave rapod na siya. Murag si Brownie. So, derita, diado. Tungod, akong sublion, ang Indiana, maayagad sila og depensa. Kumpara nimo sa offensive team nga Oklahoma City Thunder. Tungod sa kapaspas manggod, run and gun offense manggod ang Oklahoma. So, very vulnerable mga higala sa error. Unlike kung ang approach mga higala is half court offense. You have a very efficient point guard. Wala jud kaayoy ka ng error mga kaigsunan. Experience-wise, taas-taas nag-experience mga higala po ang coach sa Indiana. No? Sabay coach karon sa Indiana, di ba si Kwan? Kasi coach karon DJ Sweetheart, si Rick Carlisle ba? Nga na-coach po na sa Detroit Pistons, na-coach sa Dallas Mavericks, may gala, naka-champion po panahon nila Dirk Nowitzki, no?
Moroy atakot sa kining Pacers. Wa ko masayop. Dili kay ko sweet to, pero sige lang. I will make a research mga higala, no, para aning duha ka team tomorrow. Para mas updated ta mga higala. So mao ni ang kuan karon betting 23-77. Pero again, diri jud ko sa team nga maayo modula og depensa. Ang ilang front court maayo kay depensa, although undersized ikumpara nimo sa kontra nga Oklahoma. Pero Miles Turner 6'11", 6'8 lang si Pascal Siakam nga power forward mga higala. Ikumpara nimo 7'1" power forward si Chip Holmgren. Unya 7-footer pod mga higala ang ilang sintro katong Bura og Caucasians. I forgot his name. So dagko kayo. Pero si Pascal Siakam maayo mo depensa. Maayo pagyug opensa bisag 6'8 lang siya. Undersize siya ikumpara sa iyahang kontra. Pero undersize nga dunay big play mga kaigsunan on both ends. Depensa o sa kining opensa. So asa magdaog ni sila. Sa front court dili sila kaayo diha magtigi mga kaigsunan kay puro nay advantage, puro nay disadvantage ang duha ka team. Dagko ang Oklahoma but kulang og experience. Gagmay ang Indiana ilang front court pero sakto og experience. Makadulag depensa, makadulag opensa. Halos almost the same. Point guard dili kaayo mga higala magmatter. Okay. Maayo po si Haliburton kung maayo si SGA. MVP, gold medalist. Si Tyrese Haliburton. Diri ni magdaog sa wings. Sa wings nila mga kaigsunan, kinsay makashot o consistent sa 3 points, makadepensa sa wings. And, of course, diri sa mga bench player. Tanawa ang bench player mga kaigsunan sa kining Oklahoma. Usually, ang maka double digit sa scoring nila, 2-3. No? Ang consistent nila si SGA. Si Chet Holmgren, average og 14, 11, 2 digit. Pero tanawa mga higala ang score sheet sa Indiana. Masahay mo abot og 7-8 ang maka-double digit. So meaning, well-distributed ang bola. Maayo ang point guard mga kaigsunan. Maayo pod ang mga player, role player nga involved. Kay makashot man pod. Bisang magpasahan ka o niya, di ka gihapon makashot. Wa, gihapon na. Diba? So well-distributed. Kana man kung daghang makakamada og double digit, but pasabot ana, daghan og bantayanan. Kay at any rate, pwede ni sila maka-score. Kay makita nimo sa ilahang stat nga kaya sila mukamada og double digit. So daghag bantayanan. Pag daghag bantayanan, problema kayo na. Kung dili ning isa mo putok, kaning isa pwede ni mo putok. At any time, kani sila pwede ni sila mo putok during the game. Samantala kung tulo o patra ang bantayan ay dali ra kay bantayan, dali ra kaayo ma-suppress mga higala sa depensa. Dali lang malumsan og depensa. Pareha ba ng LeBron James? Siya na bantayan. Di, gyud magsilbi. No? Nya diha pagid permanente sa iyaha ang bola. Parte ang dali. Tun-an lang ng iyahang mga move nga mo dribble sa walag kaisa, mo balikta diri sa tuok, human drive, kung dili mo jump shot. Dali na kayo madipinsan, maistudyuhan. Pero kung daghan mong maayo og opensa din niya, everybody can play a defense. Maunay, lisod. Lisod kayo. So, I think, it's time for the underdog nga Indiana Pacers, no? Nga maka-champion mga higala karong panahon na. Ang Oklahoma, ingon maguna istorya nga ang Oklahoma sanggabon. Diba? Nagkuyog na ito una. Napa si Serge Ibaka sila. James Harden. Si kining Kevin Durant. Si kinsa ni? Russell Westbrook. Partikuyawa silang team kanito. Puro pag mga batanon, mga kaigsunan. Mas kuyaw ang ilahang team kaniadto ikumpara ni rong present team nila nga gidala
ni Shai Gorgeous Alexander ni SGA. Mas kuyaw tong team nila kaniadto. Ha? Pero wagid ka champion. Matod pa sa uban, sanggabon man gud ng Oklahoma yun. Ha? Diya si Piton kaniadto, wa gyud maka-champion. Seattle Supersonic pa na. Dito ra gyud nakakuha og championship ring si Piton sa dihang ni join siya sa Miami nga bench player siya. Oh, nila Unil mga igalag ni Dwayne Wade. Sanggabon lagi daw. Ambot lang magsilbi ba na rong sanggabon kay maayo man pud nila mga team unya hangul pud kayo mga igala og championship ring, uhaw. Oh, uhaw. So, aton tanawon. But again, sa akong tanaw bisag dihado ang Indiana, kung itanaw na to ang mga category box, almost na check sa Indiana. Bench, coach, gikan sa 5 ka posisyon, efficiency sa scoring. Oh, kaso lang dili lang sila paspas nga pariha sa Oklahoma, no, nga run gun offense. Half court, mao man gini si Kwan, hilig og half court mga igala si tawag na to coach sa Carlisle. Si Carlisle by coach karon nila DJ Sweetheart, no? Palihog daw ko DJ Sweetheart. Kinsay ilahang coach? Roel Senior Diaz. Good morning. Si Beth Ranoco Umawan. Oh, may buntag po din na. Kay kato si Carlisle manggod, coach Rick Carlisle, kuan siya kanang half court gud siya. Mabitaw tong first season ni Luka Doncic, effective yun kaayo, dali ra kay ni improve kay half court man pud ang tirada ni Luka Doncic. So nagkapariha sila. Sa dihang gisulod na si Irving, gusto run gun offense man. Nagkasalimuang na mga igala, wa na magkadima o resulta hawa na sa Dallas. Ato na mga igalang tanaw, no, kung unsa gyoy lintunganay ani kay wa naman pud tay oras nga magistorya mga igala may tungod aning NBA. Pero nasayod ko, labi na sa mga Pilipino karon na minaw, no, nga mahilig yung kayo og basketball, ilabi na bag-o ra pud ta ni kampiyon. Mga taga-Dakbayan sa Davao, taga Davao Region, ani mga higalang palarong pambansa. Wala tayo oras magabay. Dito sa ito panagkuyog sa programa Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Kapanuna ta magbulag-bulag ato may galang pulong pamalandong karong adlaw. Ang pagtakuban sa mga yawanong plano, mamahimong epektibo kung gamiton ang mga pulong nga iya sa Ginoo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang turumapon, samang tagna, samang istasyon. Salamat, maayong buntag, and keep safe always, mga bat. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!